We bought them as tissue cultured makapuno. Ang bilis nag-grow. Ibang-iba talaga, no? Paborito pala ng Weevil. Yung tissue, yung makapuno. Kasi, matamis. Parang, nag-concentrate sila dyan. So, nung pumupunta dito yung aming mga technician na iniimbita from Davao Research Station, makita nila na yun ang mga inatak. Hindi lang nung rhinoceros, Asiatic weevil, no? Na baguhan sa Pilipinas, pero dati nasa sa mga palm oil sa Malaysia, sa Indonesia. Pero sila, meron nang na-discover na gamot na control, which unfortunately we still don't have in the Philippines. We still have to import from Malaysia. Wala rin FDA permit yung mga yon. So, nakakadismaya kasi nakakalungkot. Yung nakita mo ng gagandang tanim, baka one day, yung palang loob nun, wala nang laman, di ba? Ganun sila. So, talagang na-alarm kami, nagreklamo talaga kami sa chair ng Philippine Coconut Authority, si Roger Navarro. Nagpadala siya dito ng mga tao from Zamboanga ulit, at saka from si Dennis, who's Region 3 sa PCA, at binigyan kaming mas marami-raming moscardine, ba tawag mo doon? Marami-rami, and then sinabihan kami, mag-order kami ng trap, and then si Dr. said, meron siyang pinagamit pa na iba, parang kinonsider na nilang infested. Di ba masakit yun? Di ba? Parang mga baby. Inaalagaan na was infested. Oh my God. May danger na sila. Yung loob kasi ang kinakain nila. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ilan po ang worker dito sa farm? 16? Ilan ang workers natin ngayon? 16 sila po. Wow, 16. Bukod doon sa 4 na taga-Pisaw technician. Tuturo namin sa iyo yung bridge na pag yun ang natapos, malapit na kaya nagtaasan ng halaga dito. March daw, ma'am, mag-operate. Sa March daw. Pag yun ang you cross it, after you cross the bridge, you're only 15 minutes away sa Angeles. Kanan. Kaya masyadong naging very valuable ang mga lupa dito. Yan ang vermi. That's our vermiculture. Facility, malaki rin. Tapos, yan ang nursery. Yan dyan. Yan ang potting area. Sige, diretso mo. And then, yung motor pool nandyan. Yan ang motor pool. No? Ngayon, diretso ka. Pakita namin yung bridge. Yung bridge. Yan ang bridge. Can you imagine? Yan ang bridge. Palawan may tasusi. Yan. Yan, katabi ng farm. This is the farm. Yan. Ito yung ginagawang bridge. Yan. Diyan bababa, mismo sa atin. Yung mga sasakyan namin yan, bigay lahat ni Manny Pangilinan yan. 6 yata ang binigay.
2 Meralco, isang NLEX, isang PLDT Smart, tapos yung building, yung building na tatayo, hindi pa pala namin napakita sa iyo where we'll put up the building kanina, yung MVP. Saan po banda yun, ma'am? Sa likod mismo ng building, likod na likod. Yung building na yon is worth 32 million. Of the 32 million, meron na kaming nag-donate na 10. Yung board namin, 10. So, 22 na lang, di ba? Ang raise ko for the building. And then, nag-donate si Manny Pangilinan ng another 15 for the elevator at saka for all the equipment. Yun. Para madagdagan yung capacity. This is still part of the 6 hectares. Nanghingi ang UP ng 1 hectare para i-test nila yung mga iba-ibang halaman. To-test daw which one grows best in this area, in Region 3. Si Godel ang tumulong sa amin plus somebody from Netherlands sa PUM. Dito namin ginawa yung training sa training center. Yan. Ito yung Zion Grove ng aming kakao. Diyan kami nangunguha ng cuttings. Sige, diretso ma. Ito yung nursery sa kaliwa. DA gave us a tractor. Ito ba yung binigay ng DA? Opo, yun ang Yanmar. Ito, yung binili namin para sa aming drip irrigation, to complete the drip irrigation. Yun yung mga mangga. Kanan. Lalaki na, ma'am. Nga eh. Yan ang mother tree natin, seedling na mangga. Ito na yung mga mangga. Madilig mo la, may bugnong malungkot. Madidilig lang po din. Mapali po talaga yan. Siguro bili kang sprinkler. Yung nakikita ko sa internet. Lumampas na ho ba yung ugat niyan sa ilalim? Lumampas na yung ugat? Nakalusot na yan, pero pwede mo namang upayin pa yan. Alam mo bang padalahan kita, merong si Ernie na nakuha sa India. Meron siyang chart, ang ganda-ganda. Makalagay doon ilan na ang ha-harvest mo sa ganitong variety, given the distance, using the ultra, Ang lalaki ng difference. Merong 10 tons, may 20 tons, may 30 tons per hectare. Na kanilang So normally po itong ultra density per hectare lumalabas na ilang trees po? Depende nga sa distance of planting, kung 2.5 to 3.5 ganon. So yung pinakita sa amin may 10 tons, may 20 tons, meron pa 70 tons sa Canberra. Ay naku. Wow. Pati yung pag-trim nila mechanized. Yung machine. Sa Canberra. Dapat ganun tayo eh. Dapat we should be mechanizing and we should be following yung yung sinasabi mo si Batong Bakal. Yes po. Diyan yan sa diyan yan sa Zambales. Yan din ang dream niya na magtayo siya ng high density. Opo. Nag-usap kami a week ago. May tinignan siyang farm sa Taiwan. High density in net house. Ng ng mango. Oh, you see. Naka net house po. Oo, yung to protect yung insects. At saka sa bagyo. Pag bagyo. Opo. Kaya kailangan matibay yung structure niya kasi protection din doon sa mango yan eh. Ito naman po yung kakao. Ayun yung Zion Grove ng kakao. Yun. Wow. Dito tayo nag-roundabout kanina. Ito yung Zion Grove ng kakao. Tapos ito yung
drying area yung nakita mong ano. Yan. Then ito yung 14 hectares at saka yung 8. Nakita na natin, no? Ang tawag ko dito sa farm is it's a huge nursery. It's a huge nursery. When you say nursery, it's really accredited mother trees na pag yun ang in-harvest mo yung science, ano rin, accredited din na tag seed. So, it takes a lot of doing. We have to call the DA, they have to call Nueva Ecija, the people have to come and witness the planting. No, like yung nakita mong sabi mo, baka mamatay, na-witness yun. Inintay namin silang maging available para matanim namin yon. And yung nakastaka na, yun din, they have to come when we plant it para talagang lahat accredited and tagged, no? So, yun. So this is a huge nursery, and every coconut that's planted here, are also accredited coconut seedlings from Zamboanga Research Station, where we bought all those seedlings. Ngayon, ang problem namin, nakakadismaya in a way, even nung bago pa kami nagtanim, nasabihan na kami ni Ping De Jesus, ni Benny Ricafort, who's our president, na halos daw lahat ng coconut nila sa CDC namatay dahil sa weevil. And then si Ping De Jesus told us, yes, sa farm here in Bacolor, namatay daw lahat ng kanilang coconut. No? Dahil sa weevil. Asiatic and rhinoceros, yun. Sila yung mga graduates ng Pampanga Agricultural College na pisaw na ngayon. Ma'am Sylvia, kaya meron kayong crop protection laboratory? No, it's a laboratory to produce fungus. Oh, okay. Fungus. No? Ano yung to-produce natin? Green Muscardine. white muscardine, tapos trichoderma. Yeah, as I told you, yung kay Ka Louie at saka kay Ka Francis. In fact, some of them even bought yung binili namin sa Zamboanga Research Station. Some of them bought. No? Unfortunately, nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng problema. Tapos, hindi nila naalagaan yung mga halaman nila. Tapos, kinain pa ng weevil. So, talagang nadismaya kami. Nakakadismaya yung nangyari. Na yung mga members namin, who are mostly ex-OFWs. Parang kamukha ni Nor, nakapapaaral na ng mga bata, binalikan yung mga lupa nila, yung kanilang mga lupa, and naki-join sa KDF, naging members. Tawag namin model farms. We bought them as tissue cultured makapuno. Ang bilis nag-grow, ibang-iba talaga, no? Paborito pala ng weevil. Yung tissue, yung makapuno kasi matamis, parang nag-concentrate sila diyan. So nung pumupunta dito yung aming mga technician na iniimbita from Davao Research Station, nakita nila na yun ang mga inatak. Hindi lang nung rhinoceros, Asiatic weevil, no? Na baguhan sa Pilipinas, pero dati na sa mga palm oil sa Malaysia, sa Indonesia. Pero sila meron nang na-discover na gamot na control, which unfortunately we still don't have in the Philippines. We still have to import from Malaysia. Wala rin FDA permit yung mga yon. So, nakakadismaya kasi nakakalungkot. Yung nakita mo ng gagandang tanim, baka one day, yung palang loob nun, wala nang laman. Di ba? Ganun sila. So, talagang na-alarm kami
nagreklamo talaga kami sa chair ng Philippine Coconut Authority, si Roger Navarro. Nagpadala siya dito ng mga tao from Zamboanga ulit, at saka from si Dennis, who's Region 3 sa PCA. At binigyan kaming mas marami-raming moscardine, ba tawag mo doon? Marami-rami. And then, sinabihan kami, mag-order kami ng trap. And then, si Dr. said, meron siyang pinagamit pa na iba. Parang, kinonsider na nilang infested. Di ba masakit yun? Di ba? Parang mga baby. Inaalagaan na was infested. Oh my God. May danger na sila. Yung loob kasi ang kinakain nila. So mukhang na-control. How did you do it? Actually, wala na pong sign masyadong... Alam mo kasi yung coconut, pag may signs ang peste, yung daon parang ginunting. Ngayon, yung APW, yun ang pumapatay talaga ng coconut, yung Asiatic palm weevil. Pero ang magsisimula para makapasok yun, yung CRB, yung coconut rhinoceros beetle. Okay. Di bubutasin niya. Pag nabutas, doon papasok yung APW. Mangingitlog. Ngayon, yung itlog niya ngayon, pag napisa, yun ang papasok sa loob. Yung adult, hindi naman makapasok na yun eh. Yung itlog niyang mapisa, matalim ang uso nun eh, na yun ang papasok. Kaya malalaman mo na lang yung coconut, mamamatay na. Wala na solusyon. Ma'am, yung mga binigay na remedies, biological control po ng mga tao? Yung po yun, yung GMF, yung green mustard and fungus, tapos yung Guberia, at saka yung trichoderma. Lahat yan biological. Hindi chemical. Hindi po, organic yun. Kinukuha yun sa corn grits. Tapos, so yun ang tinraining nila last week. Kababalik lang niya last week, no? We sent 4 people there in preparation for operationalizing na the laboratory. Kasi sa ngayon, inihingi pa namin yon sa Zamboanga at saka sa Albay yata. Sa sa Lucena. Sa Lucena. Oo, Lucena, meron din silang pagawaan doon. So magpo-produce po kayo ng sarili niyo, ma'am. Yeah. And then, ikakalat nyo rin to sa mga farmers. So, para, bibigyan mo siya ng seedling, tapos di naman niya kayang manage. Di ba? So, at least, kung meron tayong sariling pagawaan nun, pwede na rin natin silang bigyan from our laboratory. Napakalaki, di ba? Nakita mo? Malaki pa daw yan kaysa dun sa Davao. So, meron din kayong embryo culture laboratory. Yes, Part sa din second po floor. Sa second floor. So ito na yung tissue culture, ma'am, ng coconut. Yes. At saka, pwede rin ang tissue culture ng hardwood. Pinatanong ko sa teacher niya, pwede ba yung, kasi gusto namin i-tissue culture yung Eviarc. Ang hirap ng Eviarc pag-propagate, no? And then, sabi pwede daw kami turuan. So, yung second floor yata ng laboratory, no, is being reserved for tissue culture. Mapag-operational yun, pasyalan ko ulit. Of course! Kahit hindi pa operational. At saka may ambisyon kami dito. Kasi one of the delicacies ng region, ng Pampanga, is binulo. You know, yung pagkain, sinigang, iba-ibang klaseng sinigang, iluluto sa bolo. Diba? So, nagpo-produce kami ngayon, nag-propagate kami ng bolo. Oh, I see. No? Para dito kakain. Gusto namin magpatuyo ng binulo restaurant. Kasi, pag nandun na yung bridge, it's 15 minutes away from the Angeles. From Angeles. Tapos may pollen drying room. Yung sa coconut po yan. Sa coconut din. Yung hybridization. Sa hybridization. Ito yung kinukuha yung from the flower. Harvestin mo yung pollen. Tapos yun yung process mo. Pag na-process na, yun ang i-spray doon sa plant. Yung, di ba, yung flower ng coconut. Tapos mag-form siya ng
tawag ng bunga. Yes po. Ngayon, pagka fertile na siya, saka mo siya isprayan ng pollen. O cross-pollinate Si Dr. Ramon Rivera, when he became regional director of Calabarzon ba yun? Okay. May natayo sa Calabarzon. Saan Sa yan? Lucena po, Quezon. Sa Lucena. Quezon po. May natayo Meron na may breeding din silang kamukha nito. At saka may natayo silang nagpo-produce ng pollen. Oh, imagine mo. So pag wala pa kaming pollen, pwede kaming bumili doon. So aside from coconut, ma'am, then meron din kayong cacao laboratory, cacao factory. Yeah, binigay yun ng binigay ng DA para we can do chocolate making and train, and we can do fermentation. Nakialam kami sa cacao kasi gusto naming malaman, ano ba talaga yung cacao na yan? Is the market really big enough? Should we go for it in a big way? Okay. We want to know if Luzon is really the place for it or just Mindanao. All of that we wanted to know. Kasi yung mga naunang pumunta dito na yung nag-promote, sabi, we're in the equator. We're the best place for cacao. Hindi nila sinabi, sa buong Pilipinas, meron lang yung maganda for cacao. Meron yung hindi maganda. Hindi maganda pala sa Luzon. Kasi bagyuhan tayo dito. But you can still plant it if you want. Like in Batangas, the Castilla, when they went there, pinatamnan sila ng mga cacao. Particularly Criollo, yung most flavorable. Yeah. Pero iba yung nagtatanim ka sa backyard eh. Napoprotect mo, nagagambul mo, tapos mamunga, di ba? Iba yung plantation. So ngayon, ang aming presidente, si Army, nagpunta sa meeting in Singapore. She found out na, first of all, yung producer pala ng cacao in the whole world, 3 lang na African countries. That's Ivory Coast, Nigeria, and Ghana. Sila pala ang nagpo-produce ng 70% of all the cacao in the world. Wow. And binibenta nila pala yan sa Europe and America, katabi lang nila. Di ba? At saka yung cacao nila, it's not even fermented. At saka ang cacao nila, na ginagawang chocolate, no? Puno ng milk and sugar. Kaya masarap, di ba? Lalagyan ng coconut at ng cacao and ano. So, ang healthy talaga na cacao is dark chocolate. Pero you have to ferment it well para hindi siya magiging maasim. Kaya yung Philippine Cacao Industry Association, to which ang KDF is the vice president, is very active there so that we'll understand. So we have decided, more or less, na siguro ang Luzon should concentrate on processing. On making chocolates. Mahilig naman magluto ang mga Kapampangan. Pero wag naman alisin yung production. Pero kailangan lang protect mo from yung bagyo-bagyo, yung gano'n. No? So we still have our plantation here of 1,500 trees, and we have a Zion Grove. Diba? And nagpo-produce din kayo, ma'am, ng vermiculture ninyong sarili? Yeah. Yes. Hindi nila natatanong. Taga TLRC, ito kami dalawa eh. Ang nagdala ng African Nightcrawler sa Philippines, TRC. And guess what? Rafi Guerrero, he was just buried yesterday. You know that? He died. Rafi Guerrero. He came to TLRC. He's our consultant. He was our consultant for tilapia. And Rafi Guerrero told me, I will never forget, sabi niya, Ma'am, kailangan makapag-import tayo ng African Nightcrawler kasi yan maganda para sa soil and ganyan-ganyan, no? So sabi niya, pa-attend nyo ako ng seminar. There's a seminar in Africa. Sabi niya, mag-attend ako. And then, bili tayo ng mag-asawa. Dalawa lang mag-asawa na bulate. We funded it. He came back with nandun sa Casapuego, sa
Yun, naparami natin. Siya yung consultant ng TRC San Ildefonso, Bulacan para padamihin namin yung dalawang yun. Wow. Ngayon, dito, yung pinakita ko sa'yo kanina, we're producing our own African Nightcrawler. Pero ang hilig nila yung dumi ng Carabao yata. Okay. Ha? Carabao, Dumi ng baka. Carabao and Baka. baka. Kambing. So nakipag-tie up kami dito sa mga nagpo-produce ng mga Carabao. Maraming mga cattle farms sa Pampanga po. Oo. So pinipick up lang namin, yung cost namin is the labor. We get it, put it in a sack. Yun ang pinapakain namin sa kanila. So katulong yung vermicast natin, yun ang pinang-fertilize din. So, kasama na yun yung manure processing Yeah, so we have the manure processing. facility. Ano naman 'yon? Yung pino-process doon yung chicken manure, Carbonized rice salad saka rice salad. Oo. And then ito naman vermi. Then yung mga hinihingi namin sa palengke na coconut husk para may nahingi kaming anong tawag mo doon? Shredder. Po, tsaka Shredder, saka decomposter. Merong shredder, merong decorticating machine. Nakahingi kami sa PCA, ng PCA, decorticating ang nagbigay. machine. Tsaka DA po. Meron pa kaming isang consultant si Lito Aguda. Hindi mo maalala sa Bliss 2, yung taga-UP. Si Lito Aguda, engineer siya. Magaling yun, magaling. Pinapunta namin siya dito. Kwento mo, anong pinagawa niya? Pinabili niya kami ng Yung pong facility yung tinatayo. Wala tamang doon, merienda yung- para karela na yan. Para wag magastos, tayo na lang doon. Kasi importante, wag maulanan at saka maarawan na mawawala yung natural nutrients ng manure. Kasi may pinuntahan kaming processing sa Cagayan. 10 million ang alagay. Dr. Sumaong. Si Dr. Sumaong, kilala mo? Siya yung merong pag-aari niya, isang microbe. Katabi daw niyang natutulog yun. Nilalagyan yung waste material to convert it into fertilizer. Sinaman nila sila sa Region 2. 10 million worth yung facility. Sabi ni Lito Agudo, hindi, gumawa lang kayo ng ganito, ganyan. Yan yung ginagawa ngayon. Ba't ko yung nagtayo ng napakalaking training center, ma'am? Secret, di ba? Anyway, ang goal namin is mamigay ng mga planting materials na magaganda, pero hindi pwedeng bigay mo sa kanila, hindi mo sila iti-train kung paano. And the best training is to do it right here para makita nila kung paano ginagawa. And then both the lecture on the theory and yung practice. So they can stay here and sleep here while they're technicians, for example, while they work with them and our own workers. And we can also use this. In fact, nagamit na, di ba? Yung Pampanga Agricultural Office, hiniram ito. Yung Bureau of Plant, nagpa-training sila, di ba? Yung Pampanga Agricultural Office. Pati yung Municipal Agricultural Office. Tapos siniram din ng Bureau of Plant Industry. Nagpa-train sila on nursery, how to produce So balak namin, we can have regular training on chocolate making and fermentation dito, di ba? And then kung mag-succeed yung ating mango ultra high density, we can give lectures here, ganon. Importante, if they want to sleep here, they're welcome, di ba? And then, kung saan tayo kumain kanina is another facility where we can have our meeting with the farmers. Ang wala kami sa MVP, kasi masyado ng crowded. We don't even have a conference room there. Sobrang daming Masyado clients, ng tao, doon, masyado. beneficiaries. Yeah. Ma'am, yung inyong foundation, diverse from health, education, to livelihood, and hanggang sa farming, kasi yung farming, sabi nyo, connected dun sa livelihood. Yes. Paano nyo po nagagawa? Napakadami, ma'am, ng activity.
Naghati kami nito eh. Sabi ko sa kanya, akong in charge sa agriculture. Okay. Araw-araw. Anong oras kita tinatawagan? Alas 4, alas 3. Oh, siyang number 1 kasi gising na eh. Siya yung at 3 o'clock gigising, tatawagin ko si Nor. 6 o'clock, bata pa kasi si Johnny. Diba? Yes, Yung manager. Oo. O ano, kumusta na dyan? Kumusta yung kayo, yung mga agriculturist nyo? O nahati-hati na ba yung trabaho? Bakit sa report, nang hukay lang sila, 3 sila, 21 lang ang nahukay? Tama ba yun, Nor? Masyado yatang konti ang nahukay ng isang tao. Sabi ni Nor, kasi po mabato. Alam mo na palang mabato, ba't hindi mo ginawa ng paraan? Di ba may soil auger tayo? Ba't hindi nyo ginamitan ng soil auger? TRC kami, marunong kami sa agriculture. Di ba? Wala kaming ginawa nun kung hindi agriculture eh. Doon po ako natuto. Yeah. Di ba? Akala ng makausap ko, agriculturist ako, hindi nila alam na communication major ako. Sila ang nagbibideo. Sila yung nakikipag-usap kina Dr. Villarreal. Yan, si Dr. Rafi Guerrero. Lahat yan na unti-unti nga namamatay eh. Kasi 22 years old lang kami noon, nag-umpisa kami. Di ba? Magawa kayo ng mga video, how to plant orchids, how to do tilapia, kompleto. 18 hours. Pag pinanood mo yon, pwede ka lang sila yung gumagawa. Actually, ma'am, yung ginagawa ko dito sa agribusiness, parang ginagaya ko lang yung ginagawa natin sa TRC. Yeah, parang yun ginagawa namin noon, yun. So, yun. Yeah, imagine mo. So, yun ang ginagawa namin noon. Kaya pag meron akong kausap sa kanila, pati si Johnny, huwag niyo akong lokohin. Daig pa ako ng agriculture. So 22 years old pa lang kami, puro agriculture na yung pinag-uusapan eh. Di ba? Ang kausap mo, sina Villaruel, si Rafi Guerrero. Yung mga chancellor, siya yung naging dento ng reverse sex ng tilapia in the world. Kasi pag hindi ka, mga bata pa ito eh, mga totoy pa kayo nun, pinanganak pa lang kayo nun. Yung tilapia, pag hindi reverse ang nilagay mo, hindi mag-grow. Yun ang sinasabi ko dito. Maliliit sila kasi nag-aasawa. Meron siyang binubuhos ng mga tilapia, hindi sex reverse. Kailangan sex reverse. Ang ibig sabihin, Nor, ng sex reverse, isa lang ang sex niya. So, hindi pwedeng mag-multiply. So, lalaki. Okay? Lalaki. Pag hindi sex reverse, hindi lalaki. Kung manganganak, ang dami doon, hindi mo mapapakinabangan. And that was invented by Rafi Guerrero. Kahapon, Sunday. Naalala ko na siya. Oo, sabi, palagi kong kausap sa telepono, sabi ko sabi ni Ernie, yung husband ko, I need the car tomorrow because I'm going to the funeral, to the burial of Rafi Guerrero. Nagulat ako. Oh my God, si Rafi. So yung pinupuntahan kong meeting sa merong group ang camp ang pangalan, CAMP. Lahat sila nandun. Si Dr. yung dating head ng DOST, si Emil Javier. Actually, si Emil ang nagsabi sa akin gawin ko ito. Ang sabi, Emil is a breeder. Yes. Si Emil Javier. And he was chancellor of UP. And he founded the integrated yung IPB in UP. IPB, Plant Breeding. Institute of Plant Breeding. Nakakuha kami ng 1 million na libreng coconut. Tuwang-tuwa kami. Pagod na pagod kami, nahakot namin yung coconut. Mga tol, nahakot namin. Pinamimigay namin, enjoy na enjoy kami, yung mga SNA. Sabi ni Emil Javier, alam magkano ang Coca-Cola? 30 pesos ba yun? 50? Sabi niya, siguro naman yung farmer na yan, pwedeng mag-invest ng 50 pesos.
bili na lang kayo ng hybrid. Yun ang pamigay nyo. Never mind if it's not free. Kasi ang output ng hybrid is 250 per halaman. Yung dwarf is 150. Yung tall, 25 to 30 to 60 at the most. Sabi niya, papag-invest mo na ng ano. That's why we brought from Zamboanga Research Station. And we told our members who can afford, we told them, magbayad kayo, 50 plus pamasahe. Kung ano man yung naging, kaya lang namatay lahat eh. Kasi during the pandemic, hindi nila nalagaan, hindi sila nakakalabas. And then, nawibil. Kaya nalungkot kami. Kaya we now are investing on the anong tawag mo, laboratory, no? And nag-alarm kami sa PCA to say na ano ba kayo, hindi nyo kami binibisita, hindi nyo kami binigyan ng maraming punggos para maano namin. Huwag naman ganyan, bakit yung iba binibigyan nyo? Kulang nga sila. So nagtayo kami ng... Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.